Grupo, ang hindi regular na pagdumi ay maaaring posibleng sanhi ng mga iba't ibang kadahilanan. Herman Huelva po uli, mga dahilan sa kalusugan. Una, kababutan o hindi sapat na pagkain ng fiber o pag-inom ng tubig. Pangalawa, constipation, pagbagal ng pagdumi dahil sa hindi sapat na pagkain ng fiber o pag-inom ng tubig. Pangatlo, diarrhea, pagmadali ng pagdumi dahil sa impeksyon o pagkain ng hindi ligtas na pagkain. Ika-apat, sakit sa tiyan, appendicitis, o iba pang mga sakit sa tiyan. Ika-lima, mga sakit sa kanser sa tiyan, colon, o rectum. Mga dahilan sa pagkain. Una, kakulangan sa fiber o hindi sapat na pagkain ng prutas, gulay, at whole grains. Pangalawa, kakulangan sa tubig o hindi sapat na pag-inom ng tubig. Pangatlo, pagkain ng masyadong taba o matatamis na pagkain. Ika-apat, pagkain ng hindi ligtas na pagkain o pagkain ng mga pagkain na may bakterya o virus. Mga dahilan sa emosyonal. Una, stress at pagkabalisa. Pangalawa, depresyon, kalungkutan, pagkabalisa, o pagkawala ng interes. Pangatlo, anxiety, pagkabalisa, pag-aalala, o takot. Mga dahilan sa pang-araw-araw. Una, kakulangan sa ehersisyo o hindi sapat na ehersisyo o pisikal na aktibidad. Pangalawa, kakulangan sa oras ng pagtulog o hindi sapat na oras ng pagtulog. Pangatlo, pagbabago sa rutina ng pagkain o pagtulog. Mga paraan upang maiwasan ang hindi regular na pagdumi. Una, kumain ng masustansyang pagkain na mayaman sa fiber. Pangalawa, uminom ng sapat na tubig. Pangatlo, mag-ehersisyo ng regular. Ika-apat, magkaroon ng regular na rutina sa pagtulog. Ika-lima, kumonsulte sa doktor kung mayroong mga sintomas ng hindi regular na pagdumi. Kumonsulte sa doktor upang malaman ang sanhi at makapagpaplano ng tamang paggamot. Ingat po palagi. God bless po.